Magandang araw po, Kuya Jovi. Ako nga po pala si Miko, taga Cavite po ako. Pero ngayon ay nananatili sa Batangas City dahil sa trabaho ko. Ikikwento ko lang po ang nangyari sa amin ng pinsan ko noong dumayo kami sa pistahan sa girlfriend niya sa Quezon. Doon po kami natulog sa bahay ng girlfriend ng pinsan ko na si Alisa. Maraming puno ng nyog doon sa bayan nila. Kahit sa bakuran ni na Alisa ay maraming nyog. Sabi pa ni Alisa ay gagawa siya ng bukayo bago kami umuwi para may pasalubong kami. Magdala rin daw kami ng makapuno at lambanog. Tuwang-tuwa kami ng pinsan kong si Ralph. Pero bago raw kami magsaya ay manguha muna kami ng nyog. Hindi naman kami marunong umakit sa puno kaya tumulong na lang kami na magtalop. May nakakwentuhan kami na nagtatalop ng nyog doon, si Kaloy. Noong una ay tinatanong-tanong niya lang kami ng tungkol sa amin sa Cavite. Tinatanong niya kung totoo ba yung mga pelikula ni Ramon Revilla Sr. Yun bang mga tungkol sa agimat? Sikat kasi ang lugar namin sa mga ganoon, pero ako naman wala pang nakuhang agimat kagaya ni Ramon Revilla. Kaya ang sabi ko na lang kay Kaloy hindi ko alam. Tapos noon ay may pinakita siya sa amin ni Ralph pendant ng kwintas niya na parang kahoy, hugis at tsulok. Yun sabi ni Kaloy ay piraso raw yun ng baon ng nyog na walang mata. Paanong nyog na walang mata? Wala naman talagang mata ang nyog. Ano yun, pinya? Sabi ko. Sabi ni Kaloy, yun daw 3 bilog na nasa isang dulo ng baon ng nyog, yun daw ang mata. Kapag daw walang ganoon ang isang nyog, agimat daw yun at pwedeng maging invisible ang may hawak. Mga sundalo raw ang mahilig maghahanap ng ganoon para gawing agimat sa gera. Tingin nga maging invisible ka nga, sabi ni Ralph. Kahit ako ay gusto ko rin makita na gamitin niya yun. Ang kaso, sabi lang ni Kaloy hindi raw basta nagagamit yun. Lalo na kung intensyong ipagyabang. Sabi na lang namin pahingi kami. Bibigyan ko kayo. Basta wag na lang ninyong pagsabi na meron kayo nito. Tsaka may makikita rin kayong iba kapag nagkaroon kayo ng ganito, sabi ni Kaloy. Anong makikita? Magkakaroon kami ng third eye, sabi ko agad. Parang ganun nga, sabi naman ni Kaloy. Na-excite kami ni Ralph. Gusto rin kasi naming makakita ng mga multo. Kakausapin ko ang inay kapag nagkaroon ako ng third eye, sabi ni Ralph. Patay na kasi ang tiyahin na nanay niya. Yung araw bago ang piyesta ay pinuntahan kami ni Kaloy at binigyan kami ng tig-1 piraso ng baon ng nyog na walang mata. Kinuha raw niya yun sa sarili niyang pendant. Hinati niya sa 3 yung kanya. Dadasalan daw namin ng pabaliktad na ama namin ang mga iyon tuwing Biyernes ng hapon, mga 3:00. Huwag daw na hindi namin gagawin dahil magugutom daw ang agimat at mawawalan ng bisa. Ang pinakaimportante raw ay huwag naming ipagsasabi kahit kanino ang tungkol doon. Tinanong namin si Kaloy kung bakit niya sinabi sa amin ang tungkol sa agimat kung bawal pala ipagsabi yun. Sabi niya, ibinulong daw sa kanya ng agimat na sabihin sa amin. Pinili raw kami. Tuwang-tuwa naman kami ni Ralph. Inimbitahan pa siya ni Ralph na pumunta kina Alisa bukas para makipiesta. Pero tumanggi si Kaloy. Hindi raw kasi siya kinakausap ng mga taga roon dahil baliw raw ang tingin sa kanya. Hindi raw naniniwala kay Kaloy ang mga taga roon. Hinayaan na lang namin. Pagkaalis ni Kaloy ay sinaway ko si Ralph. Sabi ko bakit nag-iimbita siya? Hindi naman siya ang may pahanda. Naawa nga raw siya kay Kaloy dahil parang walang kaibigan. Yun nga pala ang dahilan. Baliw raw ang tingin ng mga tao kay Kaloy. Excited na excited kami ni Ralph sa agimat namin. Dinasalan agad namin ang baliktad na ama namin pagdating ng 3:00 ng araw na yun. Sinulat pa namin sa papel yung dasal dahil ang hirap bigkasin. Kinaumagahan, naging busy na kaming lahat sa pistahan.
tumutulong kami ni Ralph sa mga gawain. Nagkatay kami ng baboy at manok. Nang hubarin ko ang t-shirt ko, ay napansin ng isang taga roon ang kwintas na bigay ni Kaloy. Naging center of attention, patuloy ako nang usisain kung para saan ang triangle na kahoy na pendant. Hindi ko alam ang sasabihin, pero may isang matanda na humirit na baka anting-anting daw dahil taga Cavite ako. Marami raw kasing agimat sa Cavite. Napagkwentuhan tuloy ang tungkol sa anting-anting. Nakisali sa usapan si Ralph at nagtanong ng tungkol sa niyog na walang mata. Maraming sabi-sabi tungkol doon, pero nagulat kami sa sabi ng tito ni Alisa. Noon daw ay may sundalo silang kapitbahay na nakakuha ng agimat ng niyog na walang mata. Galing daw yun sa isang aeta na nakilala ng sundalo sa Zambales. Ilang salpukan daw ang naligtasan ng sundalong yun. Pero ang ikinamatay ay nang madapa ito roon sa bakal na pantanggal ng niyog. Iyon ba ang patulis na bakal na nakatayo at doon ihahampas ang niyog para talupan? Natagalan daw ang pagdating ng mga rumisponde, kaya naubusan ng dugo ang kapitbahay nilang yun at namatay. Wala raw nakakuha ng agimat noon. Hindi na ipasa sa iba, kaya hanggang kamatayan ay dala niya. Okay na sana ang kwentuhan namin noon, Kuya Jovi. Kaya lang ay nangilabot talaga kami ni Ralph sa binabanggit na pangalan ng mga taga roon. Si Narciso raw ang may-ari ng agimat. Narciso? Siya kaya yung Kaloy na nakilala namin? Ibig bang sabihin ay patay na ang nagbigay ng agimat namin ni Ralph? Hindi na lang namin yun pinansin. Inisip namin na pinaprank lang kami ng mga taga roon. Dahil nga, dayo kami. Ayaw naming magbuang natatakot. Kaya, nagsawalang kibo na lang kami. Ayaw nga naming bilhin ang patawang kalbo nila. Hindi na namin nakita si Kaloy hanggang sa araw ng pag-uwi namin. Gusto naming magpasalamat at magpaalam sa kanya. Kaya nagtanong kami kay Alisa. Hindi naman siguro kami lulukuhin ng girlfriend ni Ralph. Dinescribe namin kay Alisa ang itsura ng Kaloy na tinutukoy namin. At kahit siya, nangilabot. Hoy, wag nga kayong nagbibiro dyan. Ang tagal ng patay ni Sargento, sabi ni Alisa. Umalis kami ni Ralph nang hindi makapaniwala sa mga nangyari. Pero mas malala ang nangyari nang bumalik kami sa Cavite. Mula noon ay kung ano-ano na ang nakikita namin. Para kaming nagkaroon ng third eye, kagaya ng sinabi ni Kaloy. Noong una ay akala ko may bisita kami sa bahay. May mag-ina kasi na nakaupo sa teres namin. Tapos nung tinanong ko kung sino ang kailangan, biglang nawala. Sa harapan ko mismo, bigla silang naglaho. Tapos may isang pangyayari pa na may nakita akong maitim na tao sa bubungan namin. Yung paningin ko ay talagang tumagos sa bubong. Parang naging gawa sa salamin yung bubong namin at nakita ko ang taong nakadapa roon na parang may sinisilip. Yun pala buntis ang kapatid kong high school. Inaaswang na pala. Nagulat ako nun. Wala akong nagawa kundi titigan yung maitim na tao. Buhaghag ang buhok niya at parang malagkit ang balat. Mag-uumaga na nang umalis yun. Nag-text ako kay Ralph pagkatapos nun. Tinanong ko kung may nakikita rin ba siya. Kakaiba ang mga nangyayari. Imbis na maging invisible kami, nakakita pa kami ng mga hindi namin dapat nakikita. Pati raw si Ralph ay may nakikita ring kakakaiba. Nakakakita raw siya ng maliliit na tao na ang muka ay parang sa palaka. Natatakot na rin daw siyang magpatuka ng manok sa likod bahay nila dahil may malaking lalaki raw sa may puno ng kamyas. Pero kahit natatakot si Ralph, nagustuhan pa raw niya ang nakikita niya. Kaya ang ginawa ko, binigay ko na lang sa kanya yung agimat na binigay ni Kaloy. Ayaw ko na nun dahil ayaw ko yung nakikita ko. Ang kaso, kahit ibigay ko kay Ralph ang agimat, ay bumabalik yun sa akin. Kapag ibinigay ko yun sa kanya, kinabukasan, nasa loob uli ng bulsa ko. Akala ko, noong una, ay niloloko lang ako ni Ralph at siya ang naglalagay sa bulsa ko.
Pero noong minsan na ibinaon ko ang agimat sa lugar na ako lang nakakaalam, ay ganoon pa rin ang nangyari. Bumabalik sa akin. Sabi ng isang albularyo, kailangan ko raw itapon ang kwintas sa dagat para hindi na talaga makabalik. Kaya ganoon ang ginawa ko. Sa awa ng Diyos ay hindi na ngayon bumalik. Pero nakakakita pa rin ako ng mga engkanto, aswang at multo. Nakakatakot dahil nasa paligid lamang sila. Nakakasalamuhan natin. Sabi rin noong albularyo na nakausap ko, yun daw mga inaakala na multo o kaluluwa ng mga namatay ay hindi talaga mga tao, kundi mga demonyo na nanggagaya lamang para makapanloko at pahirapan ng kalooban ng mga naiwan. Ang mga multo raw ng tao ay mga usok lamang o kaya ay liwanag na walang hugis. Hanggang ngayon ay bukas pa rin ang third eye ko. Nahihirapan na ako pero kinakaya ko. Kahit papaano naman ay nagagawa ko ng ipikit ito. Kaya lamang minsan ay nagkukusang bumukas. Hindi ko alam kung bakit kami pa ang pinagbigyan ni Kaloy. Sumpa yata ito. Pero si Ralph naman ay maayos. At ang huling balita ko sa kanya ay nag-aaral siyang manggamot. Kung ikaw ay may kwentong katulad nito, ipadala lang sa Ulap Noir. Baka kwento mo na ang susunod naming ilahad. Ako si Jovi ng Ulap Noir. At hanggang sa muli nating pagkikita, kung magigising ka pa, subscribe for more true Pinoy horror stories tuwing gabi sa ilalim ng ulap.